Paggising ni Mara, tahimik ang cellphone niya. Walang messages, notifications, balita o kahit isang bagong email. Akala niya mahina lang ang wifi pero pati mobile data ng buong barangay ay walang internet connection. Sa labas, may cellular signal pa ang ilang cellphone pero walang app, website o online service ang mabuksan. Mahalagang linawin, hindi ito totoong pangyayari, kundi simulation ng halos imposibleng sabay-sabay na global internet failure. Walang nag-iisang switch para sa internet dahil binubuo ito ng libu-libong independent networks na magkakaugnay sa buong mundo. Pero sa simulation natin, sabay na pumalya ang pangunahing international cables, routing systems, data centers at communication links. Sa unang minuto, social media, search engines, cloud files, video calls at messaging apps ang unang mapapansing nawawala. Hindi rin gumagana ang maraming smart appliances, security cameras, online games, delivery apps at streaming services. Pero hindi agad namamatay ang lahat. Gumagana pa ang flashlight, calculator, downloaded files, radyo at ilang offline program. Magkaiba ang internet at kuryente kaya maaaring may ilaw pa kahit hindi makakonekta ang mga device. Pagkalipas ng ilang minuto, dumagsa ang tawag sa telecom companies pero maging support systems nila ay nakaasa rin sa internet. Ang simpleng problemang napansin sa cellphone ay unti-unti nang nagiging problema ng buong lungsod. Sa mga tindahan, hindi ma-process ang QR payments at online verification kaya biglang bumalik ang halaga ng cash. May pera pa sa bank account mo pero maaaring hindi ito ma-access kung hindi makausap ng terminal ang bangko. Maging card payments at bank transfers ay maaaring maantala dahil kailangang ma-verify at maitala ang bawat transaksyon. Sa kalsada, nawawala ang live traffic data, ride booking, digital dispatch at real-time route updates. Maaaring gumana pa ang GPS receiver pero walang online map, traffic update o cloud-based direction na mada-download. Sa airport, hindi basta mahuhulog ang eroplano pero maaantala ang booking, passenger records, weather data, at coordination. Sa pantalan at warehouse, nawawala ang digital record kung aling container ang may pagkain, gamot, o piyesa. Hindi agad nawawala ang supplies, pero bumabagal ang paghahanap, pag-aproba, pagbiyahe at paghahatid. Makalipas ang ilang oras, ang online problem ay nagiging tunay na pila sa gasolina, grocery, bangko at terminal. Teka, like, share at follow Johan kung nakakasabay ka. Tuloy natin. Sa ospital, hindi nawawala ang kakayahan ng doktor pero maaaring hindi mabuksan ang cloud records at remote consultations. Kailangang kumpirmahin ng mano-mano ang gamot, laboratory results, schedules at impormasyong dating ilang segundo lang mahanap. Ang pinakamalaking panganib ay hindi pagkawala ng entertainment, kundi pagkawala ng mabilis at tamang impormasyon. Kapag walang reliable online updates, mas mabilis kumalat ang haka-haka kaysa sa kumpirmadong balita. Kaya babalik ang radyo, television broadcast, landline, printed notice, at harapang koordinasyon bilang pangunahing source ng impormasyon. Pagsapit ng gabi, tahimik ang online world, pero mas maingay ang mga kalye, pila at tanong ng mga tao. Pag-uwi ni Mara, hindi sumasagot si Leo sa messaging apps kaya nagsimulang mag-alala sila ni Nanay Liza. Pero naalala ni Mara na maaaring gumana pa ang regular SMS at tawag kahit bagsak ang internet connection. Ilang beses munang hindi pumasok ang tawag dahil sabay-sabay gumagamit ang mga tao sa mobile network. Maya-maya, nakatanggap si Mara ng SMS mula kay Leo. Ligtas siya, pero na-delay ang delivery dahil hindi gumagana ang online dispatch. Ipinakita nito na hindi pareho ang internet, mobile signal, SMS at tawag, pero maaari pa ring bumagal ang serbisyo kapag sabay-sabay itong ginagamit. Kung tumagal ng ilang araw, maaapektuhan ang payroll, negosyo, supply chains, cloud software, remote work, at government services. Hindi agad babagsak ang buong sibilisasyon, pero magiging mas mabagal,
mas mahal, at mas madaling magkamali ang halos lahat. Maaari pa ring gumawa ng maliliit na local network para sa ospital, paaralan, negosyo, at emergency communication. Unti-unting maibabalik ang serbisyo sa pamamagitan ng rerouting, backup systems, repaired cables, at muling pagkonekta ng independent networks. Nang bumalik ang internet, naunawaan ni Mara na hindi lang ito para sa entertainment. Isa na itong parte ng teknolohiya na nagdurugtong sa modernong mga buhay. Tuklasin natin ang mga bagay na hindi mo akalaing may paliwanag. Follow Johan Explains at Kita Kits sa susunod na video.